sa taong buraot, masamang tao ka na sa paningin niya. Maging galante ka sa buraot, masamang tao ka sa paningin niya kapag ka isang beses lang na tinanggihan mo. Bigay ka ng bigay, tapos itigil mo ngayon yung pagbibigay mo, tinan mo, wala ka ng utang na loob. Ganun ang labas. Ingrato ka na, masamang tao ka na, ichichismis ka pa. Na ikaw yung dahilan kung bakit naghihirap sila. Putang ina. Ikaw nga yung nagsusustento sa kanila eh. Tumigil ka lang ng pagsusustento, kasalanan mo na, ba't mahirap sila? Putang inang yan. Huwag kayo magiging galante sa buraot, uubusin ka ng buraot. Yan ang limitasyon yan. Pag mga taong pagka ang tao kapaki-pakinabang, ubus ka. Tapos wala silang konsepto ng utang na loob. Pakiramdam nila, inapi mo pa sila pag naubos ka na. Yan ang problema ng karamihang OFW. Yan din karamihan ng problema ng breadwinner. Kaya hindi ako fan ng pagbe-breadwinner eh. Sa akin diretso, ang translation sa isip ko ng pagbe-breadwinner, sustentador ng mga tamad. Oh. Ito yung isang pirasong tanga na masipag yan eh. Lagi breadwinner, masipag yan. Pero isang pirasong tanga yan. Nagsusustento yan sa mga taong kaya naman magtrabaho, pero ayaw lang magtrabaho na matino. Ayaw magtrabaho na matino. Kapatid nila, nanay nila, hindi pa naman senior. Kung senior yan, okay, mahirap yan. Okay, sige, ayos, walang problema. Walang problema, senior na, matanda na eh, diba? Pero kaya naman magtrabaho. Ayaw magtrabaho kasi nga sinusustentuhan mo, nagawa mo. Ba't nagsusustento ka sa mga taong kaya naman pala magtrabaho? Bakit? Ano dahilan bakit nagsusustento ka sa mga taong kaya magtrabaho? Ayaw lang talaga. Ano dahilan? Eh di bale sana kung multi-millionaire ka, okay lang, nanay mo pagretiruin mo kahit 30 anos pala nanay mo. Walang problema. Ba't mayaman ka na eh. Pero di ka pa nakakaalagwa, hirap na hirap ka pa. Para sa sarili mo pa lang, hindi mo mapakain na maayos sarili mo. Tapos susustentuhan mo nanay mo, hindi naman senior. Susustentuhan mo tatay mo, hindi naman senior. Kaya naman magtrabaho, able-bodied, walang sakit, walang karamdaman, walang diferensya ang katawan, ayaw lang talagang magtrabaho. Kapatid mo, ganun din, able-bodied, ayaw lang talaga magtrabaho. O, nagtatrabaho, inuubos lang nila pera sa kapritsyo. Follow up, go. Ito kuya, pabirong tanong lang. Pares mo to ng parang pag may nangisay ng malunggay, may ulam ka pabalik. Oo, kadalasan yun. Yung mga taong, diretso madalas na pagkakataon to, yung mga kapaki-pakinabang na tao, kadalasan yan nahihiya silang humingi ng tulong. Sobrang common yan. Kaya tinan mo, malalaman mo sa sarili mo yan eh. Kung ikaw kapaki-pakinabang na tao ka, nahihiya kang humingi ng tulong. Pero alam mo rin, buraot ka, pag hindi ka na nga kapaki-pakinabang, puro ka pa sihingi ng tulong. Alam mo, buraot ka nun, wala naman diferensya katawan mo. Siyempre maintindihan na yan, na stroke ka. Diba? Understood na yun, wala naman. Tapos pag hindi ka tinulungan, galit ka pa. Alam mo sa sarili mo. Sir. Oy, wala mo nang Okay na po, pakialam. kuya. Thank you po. Wala akong pakialam. Bakit? Ang nakasulat sa Biblia, saktan mo ng salita. Ang tao, minsan kailangan sinasaktan ng salita. Pag mamalasakit mo sa kanila, na pag hindi sila matuto sa malumanay na pananalita, saktan mo ng salita. Hindi mo naman pwedeng ganunin sarili mo nanay eh, di ba? O di ako na lang gagawa para sa'yo. Ako na lang gagawa. Papakinigin mo dito nanay mo, tinan mo. Lalo na kung di naman senior yan. Hindi mo pwedeng ganunin nanay mo eh. Huwag kang basto sa sarili mo magulang. Hindi makikinig sa'yo yan. Anong pwede mong gawin? Dahan-dahan lang na kumalas ka na lang. Irespeto mo pa rin sila galing sa malayo. Pero hindi pa pwede na yung mga buraot na magulang mo nakadikit sa'yo. Bakit? Uubusin ka niyan. Isipin mo, 40 anyos pa lang yan, 20 anyos ka pa lang. Halimbawa. Tapos isipin mo kung mabubuhay sila ng 70 years. Tangina, gaano kahabang panahon na maghihirap ka bilang tao? Kakasustento sa mga taong pwede naman sanang nagtrabaho pero ayaw, tinatamad. Tangina. Matapong ka pa sa ibang bansa eh. Mag-abroad ka. Para gumanda kinabukasan mo. Tangina, pagdating mo ng abroad, puta pinipiga ka. Wala kang utang na loob. Nanay mo pinababayaan mo. Kwento ka pa sa mga kapitbahay. Tangina, ilang taon pa lang nanay mo, 40, tinatamad lang magtrabaho. Tanginang yan. Follow up, brother. Okay na po kuya, salamat po. Maraming salamat po. Sige. Jonathan, go. Gayambali.
Good evening, Kuya Chay. Good evening po sa lahat. Hmm. Ano ang sikreto ng consistency, Kuya Chay? Disiplina, brother. Disiplina. Kailangan mong gawin yung kailangan mong gawin kasi may nilook forward ka na resulta. Ang sikreto, pahirapan mo yung sarili mo dahil sa resultang gusto mong makuha. Kasi pag nauna, yung resultang gusto mong makuha, ang dulo niyan paghihirap. Halimbawa, tinatamad ka mag-ipon, inubos mo pera mo sa kapritsyo, sinabayan mo yung paggastos ng ilaw at tubig. At mo, pagdating ngayon ng bayaran ng ilaw at tubig, wala ka ngayong pera. Bakit? Inuna mo yung inuna mo yung gusto mong makuha eh. Ngayon, paano ngayon? Maghihirap ka ngayon para mangutang ko kanino man. Diyan ngayon nagiging buraot ang tao. Yung kakulangan sa paghahanda at saka kakulangan sa pinipilit abutin sa buhay. Walang pangarap eh. Bakit ba nagiging buraot? Kasi nga, wala kang pangarap. Kasi tinan mo, kung may pangarap kang tao, di ka magiging buraot, tatrabahuhin mo yan hanggang makarating ka doon sa pangarap mo. Diba? Ang sikreto sa consistency, pag meron kang eksaktong gustong marating, tapos kargado ka, may adrenaline ka, may happy hormones ka sa isip mo kasi talagang, alam mo, tinitignan mo talaga na gusto mo talagang marating yung kung ano man yung gusto mo marating. Yung kotse na gusto mo, yung bahay na gusto mo, yung buhay na gusto mo, yung anak na gusto mo, tinatrabaho yun eh, yung asawa na gusto mo. Diba? Maaaring itong asawa mo ngayon, hindi yan eksakto yung ugali ng asawa na gusto mo. Pero kaya mong trabahuhin para makuha mo yung ugali na gusto mo galing sa asawa mo. Tinatrabaho yan, pinaghihirapan yan. And you will parent each other para marating nyo parehas kung ano eksakto yung gusto ninyo sa magkabilang panig. Bakit? Kasi lahat tayo iba-iba ng upbringing. Lahat tayo iba-iba ng pagpapalaki ng mga magulang natin sa atin. Hindi automatic nang pinalaki ka ng magulang mo on a certain way, ganun na rin eksakto ang gustong ugali ng mapapangasawa mo. And vice versa. Meron kang gusto galing sa asawa mo. Meron kang gustong ugali, tinatrabaho yan. Sasabihin mo. Hindi pwedeng pahuhulain mo ang asawa mo. Dahil mas malamang na hindi niya makuha yan at mag-aaway lang kayo. Ang isa sa mga pinakamalalaking bagay na pinaghihiwalay ng mag-asawa, ang tawag uncommunicated expectation. Uncommunicated expectation. May expectation ka, hindi mo sinabi. Hindi niya na-meet kasi hindi mo sinabi. Tapos galit ka. Pakiramdam mo, inapi ka. Diba? Uncommunicated expectation. Tingnan mo sa akin dito sa Rizal. Pakita ko lang sa inyo mga tagaan. Dito sa Rizal, lahat nagsusulat. See? Kung hindi kayo nagsusulat, ginagawa niyo ako entertainment, swerte na kung meron sa inyong makaalala nung pinag-usapan natin ngayong gabi. Swerte na kung may makaalala sa inyo. Tingnan mo, pagka mag-e-exam ka ngayon, tingnan mo babagsak ka. Kailan ba exam? Sa Project 1M? Hindi. Ang exam sa tunay na buhay, pag nalagay ka ron sa sitwasyon na kailangan mo sana yung ugali ng asawa mo ganito. Kaso dahil hindi mo tinrabaho, dahil hindi mo sinulat, hindi mo ngayon maalala na tinatrabaho pala pati ugali ng asawa, hindi mo alam. Hindi mo na maalala eh. Bakit? Ginawa mo akong entertainment eh. Diba? Nanonood ka ng Netflix habang nandito ka, nasa Zoom meeting ka, para lang masabi na umaaring. Diba? Bahala ka. Pero pag sinubok ka na ng buhay at nasa loob ka ng Project 1M, maiintindihan mo, eto na ngayon yung test. Sana pala nakinig na lang ako. Diba? Ganon yun, brother. Ang makakapagpanatili ng consistency pag meron kang gustong marating. Follow up, go. Next question, Kuya Chay. Paano maging positive kahit negatibo ang paligid? Hindi, kailangan practical ka, brother. Tangina, baka mamaya naman parang networking yan. Positive! Power! Power? Mahina. Power? Power! Tangina, networking. Hindi ganun yun. Kailangan practical ka. Practical ka dapat. Risk versus reward ratio. Kung mo sasayangin oras mo sa sistema na alam mo namang hindi gumagana, pero matuto ka rin tansyahin kung gumagana ba o hindi.
Bakit? Kasi minsan nahihirapan ka, akala mo magandang indicator ang hirap para sa bagay na tama. Hindi. Hindi. Hindi magandang indicator yung hirap para akala mo tama ginagawa mo. Baka nakakalimot kayo, hirap na hirap din naman kayong kunin kung sino man yung kabit niyo. Gingipian yan sila. Hirap na hirap din kayong kunin kung sino man yung kabit niyo. Hindi automatic na nahirapan ka, tama. 'Di ba? Kailangan mo maglaan ng certain level of practicality. Hindi naman dahil nahirapan ka tama eh. At hindi dahil nahihirapan ka dapat positive ka lang. Paano kung nalulugi na? May problema pala. Hindi, dapat alam mo eksakto kung anong solusyon at nagbibilang ka na lang ng panahon, doon mo kailangan positivity. Alam mo eksakto yung solusyon, alam mo eksakto yung daan na pinatutunguhan mo, nagkaresulta ka na dyan dati, ito yung ginawa mo dati, ngayon nag-aantay ka lang ng panahon. Para makuha mo eksakto yung resulta na gusto mo, kailangan mo positivity. Sigurado ka dapat sa ginagawa mo. At wala namang siguradong 100% eh. Pero merong malaki ang tsansa kasi nakita mo na dati. Nakita mo track record eh. Even better, tinanong mo sa nakakaalam. Tapos yun yung sabi sa'yo nung nakakaalam na marami silang nakakaalam. Tamo? Ganon yun. Hindi yan basta na lang positive ka lang kahit tangina nalulugi ka na. Tapos ang dahilan pala ba't ka nalulugi? Puta, ninanakawa ka ng tao mo. Nagtataka ka pa, nauubos yung supply. Nauubos yung karne. Tapos walang kinita. Hindi naman tumaas yung presyo ng karne noon. Paano nangyari walang kinita? Alam mo dati malakas ang kita niyan. Wala raw customer, pero yung karne mo nauubos. Tangina mo, alam mo na ninanakawan ka ng tao mo pagka ganun. Walang customer pero nauubos yung karne. Putang ina. Pagka ganun, matik na. Minamagic ka ng empleyado mo. Oo, di naman yung wala raw bumibili. Okay, sige, walang bumibili. Pero nagbabayad ka ng empleyado. So ano ngayon ang kailangan mong gawin? Hindi pwedeng puro positive ka lang dyan. Hindi, mag-market ka. Dapat nakikilala ka ng mga tao. Bakit? Putang ina, pagka walang bumibili, hindi mo madadaan sa papasi-positive lang yan. Ang ibig sabihin yan, baka hindi kasi alam ng tao nag-e-exist ka. Hindi alam ng tao nag-e-exist ka. Kailangan magpakitang gilas ka sa mga tao. Ito po yung tinitinda namin sinigang. Ito po pinakamasarap sa buong Domsa. Pag natikman nyo to, pag hindi masarap, sosoli ko pera nyo. Tamo? Kailangan alam ng tao nag-e-exist ka. Pero pag hindi ka nag-e-exist, puro kasi positive, tangin hindi ka nakikita sa internet. Yeah. Tapos wala ka na halos customer dahil wala nang gustong bumili dahil nga nagdadaanan lang ang tao sa tindahan mo. Tapos hindi ka man lang nagtitinda dun sa mga taong dumadaan na sa harap mo. Ang gusto mo, alsabahala na lang, sana makita nila nag-e-exist ka. Putang ina. Hindi mo madadaan sa papasi-positive yan. Matuto ka magbenta, matuto ka mag-marketing. Magkaiba yan, pagpapakilala at saka pagbebenta. Hindi mo madadaan sa positive lang yan. Dapat alamin mo eksakto kung ano problema. Pag nalaman mo na kung ano problema, nilapatan mo ng solusyon at alam mong nag-aantay ka na lang ng panahon, gagana yan, dyan mo ngayon kailangan positive. Dyan mo palang kailangan i-apply positivity. Pero kailangan matuto ka rin ng konsepto ng practical negativity. Paano yung konsepto nun? Pag alam mong palugi na at ginawa mo na lahat ng paraan, tangin na sarado mo na habang may pera ka pa. Hindi pwedeng tangin na, puta, dating pumaldo. Hindi na talaga gumagana. Tapos binenta mo bahay mo, binenta mo pa kotse mo, inubos mo savings mo, umutang ka pa. Puta, yung pinakamabilis na paraan para magpakamatay ka. In case lang hindi nyo alam, Pilipinas matuto kayo Pilipinas, hindi automatic, ulitin ko, hindi automatic pag nagnegosyo ka, papaldo ka. Yung mga nagsasalita sa social media, diretsahan, dalawa lang ang nagsasalita dyan. Sa mas madalas na pagkakataon, pumaldo sa negosyo o scammer yan. Pero yung mga nalugi, hindi na halos nagsasalita. Bakit? Kasi yung iba sa kanila, kinakain ng kahihiyan. Yung iba sa kanila, tatago sa utang. Yung iba sa kanila, patay na. Walang magtatapat ng ganyan sa'yo, Pilipinas, kaparehas ng pagtatapat ko sa'yo. Lahat sila pinalalabas na parang glamorous yung konsepto ng pagnenegosyo. Para bang yan lang ang kaisa-isang paraan para yumaman at wala nang iba. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Uulitin ko, hindi totoo yan. Yung mga nagsisipagsabi na hindi daw nakakayaman ng pagiging empleyado, hindi. Diretsahan, yung mga nagsasabi niyan, scammer yan. Scammer yan. Bakit?
Kasi nakakita ka ba ng piloto na mahirap? Nakakita ka ba vice president ng kumpanyang malaki mahirap? Huwag tayo mag-ulula, nakakayaman ng pagiging empleyado. Ang problema lang, kaya hindi kayo mayaman, wala kang financial management, ito pa, wala kang field of expertise. Wala kang lalim eh. Ang kaya mo lang gawin, kaya din gawin ng lahat ng tao. Pag maraming tao ang kayang gumawa ng bagay na ginagawa mo, mura bayad dyan. Pag mas konti, yung mga tao na kayang gumawa ng bagay na ginagawa mo, dyan nagmamahal ang bayad. Dyan nagmamahal ang bayad. Tapos kailangan mo rin financial management. Dapat yung kinikita mo mas malaki kaysa sa ginagastos mo. Nakakayaman ng pagiging empleyado. Yung mga nagsisipag sabing hindi daw nakakayaman ng pagiging empleyado, diretsahan, scammer yan. Scammer yan. Scammer. Tropa yan nung nagsasabing pag nagsugal ka, yayaman ka. Scatter yan. Oh. Matuto kayo, Pilipinas. Matuto kayo. Alamin nyo kung sino-sino yung nagsasabi ng totoo sa mga sinungaling na mga guru-guruhan sa internet. Follow-up question, brother. Last question, Kuya Jay. Ano ang mas mahalaga? Mataas na kita o tamang paghawak ng pera? Parehas, brother. Parehas. Bakit paghihiwalayin mo pa kung pwede naman parehas? Diba? Mataas na yung kita mo, magaling ka pa maghawak ng pera. Hindi ko rin maintindihan kung bakit humahanap tayo ng dalawang aspeto na alam nating parehas na nakakatulong sa isa't isa, pinaghihiwalay pa natin. Diploma o diskarte? Work hard or work smart? Ba't hindi pagsabayin mo na lang parehas? E din nakinabang ka ng husto, nasulit mo pa yung pakinabang. Kaya sa isang piraso lang yung pakinabang mo, work smart ka lang, pero wala ka work hard. Ay, putang ina. Ay, putang ina. Follow-up question, go. Yun lang po, Kuya Jay. Thank you very much po. Salamat. Okay. Go, brother. Sir, yung pangarap ba na natuturo sa mga bata? Oo. Oo. Kasi nakadepende yan sa gusto. Doon mo muna sisimulan sa gusto eh. Yung pangarap, laging nakaangkla yan sa gusto. Lagi. Yung nakaangkla sa kailangan, necessity lang yun eh. Diba? Ano kailangan? Kailangan natin na may masisilungan. Pwede ka naman mangupahan. Madaling kunin yung pangangailangan. Yung pangangailangan, napakadaling kunin. Ang mahirap kunin, yung gusto. Bakit? Kasi walang sapat na halaga para sa bagay na gusto. Nung bata ka, gusto mo matutong lumakad. Natuto kang lumakad. Gusto mo magkaroon ng bisikleta, nagka-bisikleta ka. Gusto mo magka-motor, nagka-motor ka. Gusto mo magka-kotse, nagka-kotse ka. Pagdating ng kotse, ano na susunod? Sports car. Sports bike. Ano na susunod dun? Bahay. Ano susunod sa bahay? Isa pang bahay. Ano susunod sa isa pang bahay? Baka siguro apartment, ganun. Ano ngayon ang susunod dun? Mansion. Malaki-laking bahay. Oh. Ano susunod dun? Mas malaki pang bahay. Ano susunod dun? Resort. 'Di ba? So alam mong hindi matatapos yung gusto, pero kailangan pa ba yan? Hindi na. Pero dyan umaangkla ang pangarap eh, sa gusto. Yan ang inaangklahan ng pangarap, yung gusto. So alamin mo muna anong gusto ng anak mo. Tapos dun mo ngayon pwedeng ipakita sa kanya yung mga possibilities dun sa bagay na gusto niya. Mahilig siya sa eroplano. Oh, pwedeng mag-engineer siya sa airport. 'Di ba? Airport engineer. Oh, malaki bayad dun. Pwede siyang stewardess kung babae. Ah, pwede siya magpiloto. Pwede siya mag-ground steward kung hindi pasok sa height. Yeah. Doon ngayon yun. Doon mo ngayon hahanapin. Ano ang mga possibilities sa bagay na gusto ng anak ko? Pero kailangan mo ring isabay yung practicality na dapat malaki din yung kinikita sa bagay na gusto ng anak mo. So ipapakita mo sa kanya yung possibilities, pero ito yung isang piraso na ito, pag ito kinuha mo, dun sa lahat ng bagay na gusto mo, ito mga possibilities. Pero itong isang pirasong angulo na to, malaki kinikita dyan. Pakita mo ngayon sa kanya. Money is not everything. Pero at least, kung kumikita ka ng malaki sa bagay na gusto mo, you're more likely to have a sustainable type of dream. Sustainable. Bakit? Kumikita ka ng malaki. Doon sa bagay na gustong-gusto mong ginagawang hindi ka nasusuya. Ngayon, pwede rin naman paghiwalayin yan. Wala namang problema.
painter ka, matagal na panahon bago mo mabenta ng mahal ang painting mo. Papakilala ka muna, pag kinalala yung pangalan mo, tsaka pala mabebenta ng mahal. Matagal na panahon yan. Pero pwede naman na painter ka habang engineer ka eh. Diba? Pwedeng painter ka habang doktor ka. Pwedeng bandista ka na alam mo namang halos walang kinikita sa banda sa mahabang panahon. Bukod nga may Spotify na, may may YouTube na. Kahit paano pwede na, pwede ka na pumutok sarili mo na production. Pero there was a time in the past wala talaga halos kinikita ang mga bandista. Napakahirap kumita ng bandista. So pwede naman kahit paano, okay sige, bandista ka pero call center agent ka rin at the same time. 'Di ba? Pwede naman bandista ka tapos graphic artist ka. Pwede 'yun eh. So, pwedeng paghiwalayin yun na ito yung sumusustento sa pangangailangan, tapos habang ginagawa mo yung bagay na gusto mo. Pwede rin naman na yung gusto mo, doon na rin ang gagaling yung pinagkakakitaan mo na siyang sumusustento sa pangangailangan. Nakadepende na lang kung gaano kagaling ang strategy ng anak mo. Pwede mo siyang tulungan sa ganong angulo. Sa ganyan, hindi magiging komplikado ang pagpapalaki ng mga anak ninyo. Kasi may mga iba, ipipilit yung nak, dapat doktor ka dahil doktor din ang papa mo. Hindi nga gusto ng anak mo yun eh. Gusto mag-abugas siya eh. Diba? Ang gusto ng anak mo, architect siya. Ang gusto ng anak mo, artist siya. Hindi nga gusto eh. Diba? Ipipilit mo. O ano ngayon ang mangyari? Alam mo, hindi mag-excel ang anak mo. Mas malamang na mag-drop out pa yan. Baka hindi pa matapos yung pinag-aralan. Diba? Pinilit mo magpulis, pinilit mo mag-abogado, pinilit mo mag-militar yung anak mo. Hindi naman yun ang gusto ng anak mo. Ang gusto ng anak mo, mag-cutics at saka manicure, pedicure, hair spa. Oo. Diba? Yeah. Gusto niya hairdresser, gusto niya makeup artist siya. Eh gusto mo militar yung anak mo. Oh, magugulpihan pa kayo. Di ba? Magbubugbugan pa kayo. Magkakasamaan lang kayo ng loob niyan. Lalagyan mo ng lamat yung relasyon nyo na hanggang mamatay anak mo masama loob sa'yo. Pinilit mo magmilitar eh. Oh, kahit pa maging militar yung anak mo, masama pa rin ang loob niyan sa'yo kahit natapos niya kolehiyo niya. Pinilit mo eh. Hindi dapat magkaganon. Hindi dapat magkaganon. Follow-up question, go. Thank you. Okay. Solano, go. Qatar. Tol, may tanong ako. So, yung dati ko kasing tropa is nag-ano ako sa kanya pag tumira ako sa kanya tapos naging tauhan niya ako sa kanyang karinderya. Wala akong sahod sa kanya. Kumbaga, kain lang tapos hugas ng mga pinagkainan ng mga customer, yung mga kaldero. So, nung time na nandun ako sa kanya, wala akong natatanggap na pera. So ngayong nakaalis na ako sa kanya, ang ginagawa niya naman sa akin ngayon, humingi siya sa akin ng pera. Kung matatawag ba itong pambuburakot o... Brother, pag hindi mutual ang pakinabang, alam mo, pag hindi mutual, you are welcome to do your charity. Kung ko-consider mong charity yan. Pero alam mo rin at the same time na kapag wala kang pakinabang pabalik, malaki porsyento bro out yan. Matuto kayo makaramdam. Kailangan mutual kayo nakikinabang sa isa't isa. Nanay mo, pinaglingkuran ka mula pagkabata. Walang problema ron kahit magbigay ka ng konting pera na hindi naman sapat para mamulubi ka. Ganun. So, dapat napapakinabangan ninyo isa't isa. So, ibig sabihin, hindi pang buburaot yun na ano. Pero may kasama ng pambabawi. Parang sinasabi niya na, bakit hindi ba kita natulungan ng panahong ano ka, wala ka? Pero, para sa akin... Umalagwa ka ba dun sa tulong niya sa'yo? Sa ano lang, sa mga advice lang, na ang sinasabi niya, hindi tayo habang buhay magkasama, kailangan magpakatatag ka. O hindi Tapos magbigay nung ka ng bahagya. Wala namang problema ron kung magbigay ka ng konti eh. 'Di ba? Pero bigay. Ang ibig sabihin ng bigay, pwede mong sabihin utang 'yan, pero dun sa anggulo na hindi mo na siya sisingilin pabalik. Hindi naman utang. Kumbaga sinasabi niya kumbaga parang sinasabi niya, parang wala akong utang na loob, parang gano'n. Kasi nung time na wala akong matakbuhan, sa kanya ako tumakbo. Sinasabi niya na wala. Eh di ang labas no, magbigay ka na lang. O ito, bala ka na kung magkano. Kung halagang 5,000 yung pakikipagkaibigan sa'yo, eh di sige, ito 5,000. Kung gusto mong utangin, bahala ka na, susoli mo yan o hindi. Kung hindi mo gustong utangin, tulong ko na yan sa'yo, hindi ko na sisingilin yan. Kung babayaran mo ako, makakaulit ka. Kung di mo na ako babayaran, hanggang dyan lang ako.
Ngayon, kung tinulungan mo na, galit pa rin siya at masama pa rin ang loob sa'yo, it's time para ikat mo na yung tropa mo na yan. Kasi parang ang gusto niya mangyari, magpasustento siya sa'yo eh. Ano ba yan? Babae ba yan? Lalaki? Lalaki. O, paano ngayon yun? Ano pakinabang mo ron? Wala. Oh, di ba? Yun ang ibig sabihin. O, yun na. Kung palagay mo, natulungan ka niya in the past, natulungan ka, matuto kang tumanaw ng utang na loob. Pero, sa mas madalas na pagkakataon kaysa hindi naman pwede naman nasusustentuhan mo na siya. Ano yan, jowa? Di ba? Puta, mas pabor pa ako sustentuhan mo yung nanay mong tamad at least yun, pinanganak ka pa sa mundo. Malaki-laki atraso mo ron. Hindi naman atraso, utang na loob. Pero yung tropa na tinulungan ka lang minsan panahon sa mamamagitan ng mga advices niya tapos gusto na magpasustento sa'yo, putang ina, ano yan? Ano yun? Puta ka ganun. Diba? Di ba, sana kung tuloy-tuloy na kailangan mo yung sustento niya, pwede mo pang sabihin consultation fee yun. Kung tuloy-tuloy na kailangan mo yung advices niya, consultation fee, pwede. Pwede, consultation fee. Pero minsan panahon lang yan, tapos wala naman na, tapos pinagtrabaho ka niya, walang bayad, tanginang yan. Bayad na dapat yun eh. Dahil lang doon sa free labor mo magkano kaya ang bayad kapag pinatrabaho mo isang tao? 'Di ba? Kung nagbabayad siya ng minimum, edi dapat binayaran ka pala ng 12 o 15 kada buwan, bala ka na magkano minimum. Hindi kanya binayaran. Gaano katagal ka nagtrabaho sa kanya? Almost 1 year din. Putang ina, bayad na yun, Brad. Bayad na yun. Sagutin mo siya. Huwag mo sabihin wala akong utang na loob dahil isang taon ako nagtrabaho sa'yo, walang bayad. May kisama at respeto ko na rin bilang kuya kasi matanda siya sa akin. So, Kahit pa. time na yun. Isang taon ka nagtrabaho para sa ganong klase ng mga advices na gagalingan mo lang. Ako nga, nagbibigay ng advice, libre lang walang utang na loob nakakabit Kumbira naman talaga yung tao na yan. Sa akin, cut mo na yan, brother. Puta, ang taas ng expectation yan, wala naman sa hulog. Yan, kaya. Kung ganun pala, di sana sinabi niya na lang noong umpisa pa lang. Ganito, so bali a-advisean kita ha. Pero magtrabaho ka sa akin, isang taon walang bayad. Tapos, pagka nakapagtrabaho ka na sa iba, ibigay mo sa akin pera mo ha. Sana ganun. O at least dun nagkasundo pa kayo. Diba? Asawa na yun. Oo. Tangina. Lalaki ka, lalaki rin siya. Sino ngayon sa inyo bottom? Sino sa inyo top? Paano lang. Oo. So, Follow up, go. yung about sa ito naman sa utang ko sa nagdi-demand kasi ng sabi nung police. Pero ang usapan namin 10k lang a month. Nagdi-demand siya na kailangan dagdagan. Ano yung ganong sitwasyon? Anong dapat gawin? Ang usapan lang is 10k a month ang ibabayad ko. Saan? Ano ba usapan niyo? Sa utang. 50,000 lang naman utang ko. Magkano? Ang 50,000. Ang gusto niyang mangyari is gawin kong kalahati. Ang usapan lang namin 10k. 10k ng 50. Gawin ko daw. Kung ano yung usapan nyo, brother, kung ano yung usapan nyo, hindi pwedeng along the way binabago-bago usapan. Hindi pwede. Kung ano yung usapan nyo, nung eksaktong panahon na nagkasundo kayo, yun. Kung okay ka sa ganun, na baguhin yung usapan, edi okay. Pero maliban mapagkasunduan ng dalawang panig, kung ano yung naunang pinag-usapan, yun yung tama. May may binitawan siyang salita na guluhin niya daw ako. Anong dahilan? Edi payagan mo siyang guluhin ka. Ganun lang naman yun Ano maganda gawin pag mga ganun sitwasyon? Payagan mo siyang guluhin ka. Sabi mo na lang, didemanda mo. Diba? Anong panggugulo gagawin niya sa'yo? Technically, pagka ganyan na, meron kayong usapan, tapos ayaw niyang, alam mo yun, nakautang ka sa kanya, binabayaran mo naman, may usapan na kayo na magbabayad ka, tapos sasabihin niya guguluhin. Di kung ano yung panggugulong gagawin niya, didemanda mo ron. Okay. Madali lang naman yan, hindi naman ganun kakomplikado yan Ganun lang yun Kasi, siya nagpautang, okay sige, salamat, pinautang mo ko, thank you, babayaran ko. Tapos kung ano yung pinag-usapan natin, yun ang masusunod. Pero babaguhin mo yung usapan, ikaw lang may gusto niyan, tapos gusto mo ako ipitin, gusto mo akong guluhin, sige, pwede naman. Pero syempre, may consequence yan.
Pwede naman. Diba? Ganun lang naman ang buhay eh. You will reap the fruit of your labor. Gusto mo akong guluhin, alam mo, magugulo din buhay mo at the same time. Ganun kasimple. Hindi ganun kakomplikado yun, tinan mo. Diba, pumunta siya ron sa inyo, ganun, nagbabablabla siya ron. O, edi tawag ka ngayon ng pulis. Madali. Ate naman, pagka tumawag ka ng pulis, naman, mangangatalan tumbong yan. Barabarangay muna, 'di ba? May massage parlor sa barangay eh. Sa police station din may massage parlor. Maggulo ka, papamassage ka. Baka ano, syempre, alam mo, medyo matigas-tigas yung katawan niya, gano'n. Pagka gano'n medyo matigas yung katawan mo, kailangan palambutin ka ng bahagya eh. Kailangan palambutin eh. So may medyo mamasahihin ng konti yan. Oo. Kailangan lamig. May mga lamig-lamig yan eh, 'di ba? So, 'di ba? Kailangan ng konting pampainit, gano'n, bentosa, gano'n. Oo. Mamasahihin yan dun. Sila na bahala dyan, basta alam nila yan. Ganun yun. Follow up, brother. Okay na, tol. Thank you, brother. Salamat. Okay. Jan, Pampanga, go. Sir, tatanong ko lang to ulit dahil nung time na tinanong ko to, malaki pa kinabag na to tanong na to sa akin eh. Tapos nung tinanong ko to noon, 50 lang tayo noon dito sa Zoom. So itatanong ko to ulit, baka sakaling mas marami pang makinabang kagaya ko. Ang tanong ko ay, paano ba magmahal ng tama at paano ba mahalin ng tama pabalik? Ganda ng tanong. Ano oras na? 10:30. 10:30. Sakto lang. Sige, didiscuss ko uli bukas yan. Discuss uli natin bukas. Ay, hindi, susunod na araw pala. Susunod na araw, Monday. Discuss natin sa Monday. Medyo mahaba kasi yan eh. Hindi maikli yan. Alam nyo naman yun eh, doon sa mga nakarinig niyan, kung paano magmahal ng tama at paano rin mahalin ng tama, alam nyo mahabang topic yan. As in, mahabang topic yan. Hindi yan maikli. Hindi yan maikli. Gusto mo mahalin ka ng asawa mo? O gusto mo matutong magmahal kung paano magmahal ng tama sa asawa mo? Hindi maikli yan. Mahabang topic yan. Mahaba yan. Discuss natin yan sa ano. Even better. Doon na lang sa event sa Adjust 9. Yun. Kasi mahaba talaga yan. Hindi yan maikli. Hindi yan maikli. Mahaba yan. Mahabang topic yan. Hindi mabibigyang justice kapag hindi mabibigyang justice pag maikling panahon lang tas may namadali pa. Hindi mabibigyan justice. So Adjust 9. Yan, didiscuss ko yan doon ng buo. Alam mo, may diretsong kinalaman sa kaperahan yan eh. Yan tungkol sa pag-ibig na yan. Merong direct correlation ng pag-ibig at saka pera. Merong direct correlation yan. Pag-ibig at saka pera. Kaya nga tignan mo, ipinagbawal yung pag-ibig sa pera. Ha? Pero pag marunong kang umibig sa tao ng tama, magkakapera ka rin. Ng tama. For example, we added like before 1 tablespoon, I'm not sure, make it happen. Because this is salt. If you add this as regular and add this, it will be Nagbibigay ng very, utos very yung salt. amo. Si Joanne Saudi. Laging ubos ang pera. Hindi nyo alam yun, no? Hindi nyo alam yun, no? Huwag kayo magpanggap na alam nyo. Huwag kayo magpanggap na alam nyo. Napansin nyo lang ngayon. Ngayon nyo lang napansin. Ngayon nyo lang napansin. Pero may direct correlation yung pagiging mayaman sa pag-ibig. At may direct correlation yung pagiging mahirap sa pag-ibig din. Pag marunong kang umibig ng tama, mayaman ka. Marami kang pera. Actually, in the truest definition ng mayaman, sa lahat ng anggulo, magiging mayaman kapag marunong kang umibig ng tama. Sa lahat ng anggulo. Yan yung i-discuss natin sa Adjust 9. Gusto mo yumaman? Pag ang sikreto. Yan yung i-discuss yan. Diretso, mahirap i-discuss yan ng bitin ng oras. Kasi, I would say good 3 to 4 hours yan kapag kabubuhin mo. 3 to 4 hours yan, mahaba yan, sobra. Mahaba.
hindi ganoon kahirap yumaman kapag marunong kang umibig ng tama. Pero pag hindi ka marunong umibig ng tama, maghihirap ka talaga. Maghihirap ka. Alam nyo na kung paano maghirap sa pamamagitan ng maling pag-ibig. Ang tanong, alam nyo bang yumaman sa pamamagitan ng pag-ibig? Ganda ng ngiti, diba? Madali namang maghirap eh, diba? Magkamali ka lang ng iibigin eh. Kamali ka lang ng iibigin. Pero tingnan mo, may mga tao naman na tama yung pag-ibig mo, ba't hindi ka pa rin yumayaman? Diba? Kasi akala mo lang yung tama. Marami kasing kulang. Bubuuin natin yan sa Adjust 9. Sige, discuss natin sa Adjust 9. Dun sa mga sasama ron sa event ng Cavite. Hindi ko event yun ah. Hindi ko event yun. Event ng Cavite yun, in-invite lang nila ako as a speaker. Sa kanila yung event na yun, sila ang organizer nun, hindi ako. Event ng Cavite yun, hindi ako ang organizer nun. As in, literal, inimbita lang talaga nila ako para magsalita doon. Sige, okay. So sa Adjust 9, discuss natin ang buo yan. Maintindihan ninyo kung paano yumaman. Tapos maintindihan nyo, hindi pala ganun kakomplikado. It will just take them some time. Matagal lang. Pero di ganun kakomplikado yumaman. Hindi ganun kakomplikado. Nagiging komplikado lang naman yan sa sa maling pag-ibig eh. Kasi ang problema, napapaghalo mo yung tama at saka maling pag-ibig. Tapos hindi magkaintindihan kung alin doon yung tama, alin doon yung mali, jumble-jumble na. So anong nangyayari, naghahatak ngayon pababa. Naghahatakan kayo eh. May pataas ang hatak, may pababa ang hatak. Naghahatakan. O, ano ngayon na nangyayari? Lagi na lang walang pera. Bakit? Kasi hindi magkaintindihan dyan sa pag-ibig na yun eh. Yung pag-ibig sa pera, yan ang hindi tama. Pero yung pag-ibig sa tao, na siyang dahilan kung bakit kayo mayaman, madali. Yung maling pag-ibig sa tao, kaya ka naghihirap, madali. Ang mahirap dyan, yung malaman kung kailan yung tama, kung kailan yung mali, at kung paano yung tamang paggamit. Yung application, yun ang importante, yung application. Didiscuss ko ng buo. Promise ko sa inyo, diretso. Hindi nyo pa naririnig to kahit kailan. Surefire yun. Kasi ano to observation ko eh. Observation ko. Meron sa internet, pachi-pachi. Pero yung sa internet na pachi-pachi, pachi-pachi yun. Hindi yun yung observation ko. So yun, discuss natin sa Adjust 9. Buo, i-discuss ko sa inyo ng buo. Tapos pakita ko sa inyo yung correlation ng pera at saka ng yung correlation ng pagyaman at saka ng pag-ibig sa tao. Hindi ganun kakomplikado yun. Maiintindihan nyo dun, maintindihan nyo. Hindi ganun kakomplikadong yumaman. Basta tama yung pag-ibig mo. At hindi rin ganun kakomplikadong maghirap pag mali yung pag-ibig mo. Kaya ang maraming tao naghihirap, mali pag-ibig. Mali. Maintindihan mo eh. Alalahanin nyo lang, lahat ng panahon na nangamote ka pagdating sa pera, naipit ka sa mga sitwasyon, hindi mo lalahatin lahat ng pagkakataon. Pero alam mo, somewhere along those lines, mali emosyon mo. Mali emosyon. Yung umutang sa'yo, hindi nagbayad. Alam mo na yun eh. Nanay mo, hingi ng pera, pwede naman sila magtrabaho. Kapatid mo, hingi ng pansustento sa pamangkin mo, hindi mo naman anak yun. Maling pag-ibig yun eh. Maling pag-ibig. Yung pag-ibig na yun, may kasamang pagkonsente. Pagkonsente. Discuss natin ang buo yan sa Adjust 9. Follow-up question, brother. Wala, brother. Maraming salamat. Okay. Sige. Sige, okay na muna yun for the meantime. Officers meeting muna. Brother, Sige, go. ano lang, yung weirdong tanong, pwede ko na ba itanong? Alive ako eh. Sige, Sorry. weird ang tanong. Sige, pwede. Ano ba yun? Yung about doon sa astronaut, astronaut na nagpunta ng buwan, ganyan. Mabilis na tanong na lang. Sige. May ano ba, may posibilidad ba na makagawa yung tao na
ng technology na kayang puntahan o ma-prove sa isang katauhan na yung place kung nasaan yung Panginoon. Ay, malabo yun. Kasi, ang sabi sa Biblia, kung gaano kataasan lang ang mga langit sa lupa, gayon din naman ang pag-iisip ng Panginoon ay lalong mataas kaysa pag-iisip ng mga tao. Siyempre, kung ikaw ang Diyos, gagawa ka ba ng lugar kung saan ka nakatira na yung mga pinakamaliliit na ginawa mo na may sariling isip na mga katulad ng tao ay makakarating sa, sabi nila, pangalan pa lang yun lugar pa kaya kung saan nakatira ang Diyos. Hindi pa nga tayo makalabas sa isipin mo yun hindi pa tayo makalabas sa solar system natin ng may sakay na tao. Doon pa lang hindi tayo makalabas sa solar system natin na may sakay na tao. Doon pa lang mahahalata mo na Hindi nga tayo makatawid sa, hindi nga, isipin to hindi nga man lang natin makita, maka-zoom in man lang sana doon sa Earth 2.0 kung meron bang mga tao doon. Kasi may Earth 2.0 in case di nyo alam, search nyo. May Earth 2.0. Proxima Centauri. May Earth 2.0. Hindi nga man lang tayo maka-zoom in doon para makita kung may tao ba doon sa planeta na yun Nasa Goldilocks zone din yun Yung lugar na yun, yung Earth 2.0. Nasa Goldilocks zone din yun. Hindi nga man lang natin makita yung mismong loob ng planeta na yun. Pero nasa Goldilocks zone siya, proven by science. Sipin mo yun. Kabilang between lang naman yun Kabilang between lang yun, within the galaxy. Ito problema mo. Dito lang kabilang between pa nga lang, hindi na natin mapuntahan. Kabilang between, malabas nga lang na solar system natin, hindi natin mapuntahan Kabilang between pa kaya. Tapos ito pa malupit, billion ng between sa buong Milky Way galaxy. Tapos ito pa pinakamalupit, billion din yung mga galaxy sa universe. Sige. Paano yun? Alam mo, once maintindihan mo yan, you will understand that we're just a tiny speck in the vastness of the universe. You will understand na ang liit-liit lang talaga natin. Isipin mo to. Yung konsepto lang ng billions of years, diba? So they approximately, sabi ng mga scientifico, yung mundo daw 4.5 billion years old. So nalaman na natin, may edad yung mundo. Pero yung universe, hindi pa magkaintindihan ko ilang taon na ba talaga yung universe Sabi ng Hubble Space Telescope, yung mga gumamit ng Hubble Space Telescope, ang sabi nila, somewhere around 13.5, 13.7 billion years old na. Nung inilaunch yung James Webb Space Telescope, approximately, sinasabi nila, somewhere around 26 billion years old na daw ang universe. So ano ibig sabihin? Habang lumalakas yung mga teleskopyo yung gamit natin, lalong tumatanda pala yung kalkulasyon ng universe. So ibig sabihin, pag nag-launch na tayo ng isa pang teleskopyo na mas malakas kaya sa James Webb Space Telescope, putang na magiging mas matanda yung universe kaysa sa pagkaintindi natin. Paano ngayon? Hindi nga tayo makalabas man lang dito Isipin mo tao tayo hindi nga man lang tayo makapunta sa susunod na planeta. Tao tayo, dinadala natin mga katawan natin papunta sa susunod na planeta, hindi ka na makakabalik. Kaya nga yung sinasabi nila yung papuntang Mars para i-colonize ang Mars, one-way street yun One-way journey, one-way voyage. So papadala doon, tapos doon na kayo mamamatay sa Mars para i-colonize yung Mars. Yun ang sinasabi ni Elon Musk Hindi na kayo parang pupunta ron tapos babalik pa rito, hindi na makakabalik dito. Doon na, diretso na doon. Doon na ngayon mamamatay yun. Yung mga ipapadalang tao doon. Doon pa nga lang sa Mars, hindi tayo makapagbalikan man lang Diba? Yung moon landing nga, hindi pa magkaintindihan kung totoo bang nangyari nagbalikan tayo mula moon pabalik dito sa mundo Hindi pa magkaintindihan Tapos poproblemahin mo pa yung pagpunta natin sa lugar kung saan nandun ang Diyos. Hindi na, pagkamatay na lang natin, doon natin malalaman. Doon na magkakaintindihan niya pagkamatay. Kaya nga paulit-ulit ako sinasabi sa inyo, maging mabuting tao kayo sa paningin ng Diyos, hindi lang sa paningin ng tao. Sabihin na ba, hindi ka kailangan mabuting gawa, pananampalataya. Bahala ka na. Basta ito sigurado ko sa iyo, hindi magpapapasok ang Diyos ng mga tamad na tao ron, na mga sumasampalataya lang, ng patay na klase ng pananampalataya. Yan ang sigurado ko sa'yo. Bakit? Palit lang kayo ng kalagayan ng Diyos. Yung papapasok ka ba ng mga tamad na tao doon na sumasampalataya lang, pero hindi kumikilos? Anak ng patola naman. Samahan mo lang ng konting logic
Walang hanggan yung pinag-uusapan. Hindi magpapapasok ang Diyos ng tamad doon. Maiinis lang siya ron sa'yo kapag ka binigyan ka ng walang hanggang buhay, tapos wala ka namang ginagawa. Ay nako. Ay nako. Yung mga tao talaga, paniniwala nila, pananampalataya.